Jansen, sa pangunguna sa panalangin. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. At huwag niyo po akong tulugan. Ayan. Amen. Amen po ba? Ayan, siyempre, walang matutulog. So, sa hapong ito ay bago po ang ating lesson sa ito ay unang linggo ng buwan ng Mayo. Mayo na po ba? Yes, May. Lapit na lang May. And then June. Nakalahati na ang, halos makahalahati na ang isang taon. Napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang. At ang ating pong tema sa hapong ito ay kailangan nating panindigan sapagkat tunay nga tayo ay tatayo. We need to stand firm in the faith. Let us begin our first topic sa hapong ito. Kailangan po na tayo ay tatayo at maninindigan sa atin bilang isang Kristiyano. And our topic today is to fight against the enemy. Paano po ba natin lalabanan ang ating kaaway? Kanina lang, sinisiguro ko na hindi lang ako, na maaaring may isa dito sa kalagitnaan na kanina pa lang ay may kaaway na at ang kaaway niya ay ang diablo na ayaw niyang magpuri o kaya naman tinatamad o kaya naman may mga bagay na habang siya'y nagpupuri, maraming iniisip, maraming nilalagay na kaisipan na yung ibang nangyari na hindi mabuti sa iyo ay ibinabalik ng diablo. Kaya ito ay isang pagpipigil upang sa ganoon ay hindi ka magpatuloy sa labanan na sinasabi. O yung iba naman, maaaring habang sila ay nakatingin sa pulpito, parang inahantok. Ganon. Yung masarap ang, parang masarap ang pag-iga. At ito po ay bagay na kung saan kailangan nating mapatagumpayan. Maraming eskema ang kaaway o yung pamamaraan na gusto niyang iparating sa bawat Kristiyano. At akin na pong babasahin ang ating teksto upang sa ganoon ay sabay-sabay tayong mag-aral sa salita ng Diyos at sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Sa James 4:6-7, "But He gives us more grace, that is why the Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you." So, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. At patuloy po kami, Panginoon, na umihingi ng patnubay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ayahan mo po, Panginoon, na aming maranasan ang kapayapaan at kagalakan sa aming puso. At habang, O Diyos, na inaaral namin ang iyong salita, ikaw po ay maghatid, O Diyos, ng kagalingan sa manghuri ng karamdaman sa aming kalagitnaan. Magpala ka, Panginoon, sa mga mayroong pangangailangan. Higit lalo, Panginoon, sa aming mga first-timers, O Diyos, na mabuksan ang kanilang isip at puso sapagkat sila'y minamahal mo, Panginoon, kaya sila nandito upang makapakinig sila ng tunay na salita at may palaganap ito, Panginoon, kahit kanino pa man at maranasan ang pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Hayahan mo, O Diyos, sa aming kalagitnaan na magbukas ka ng unawa upang sa ganoon, ang lahat ng aming maririnig ay aming maintindihan sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. At ang iyong abang lingkod, O Diyos, ayan mo po na ako ay itago mo sa iyong presensya, sa iyong likuran, Panginoon. Upang sa ganoon, ang lahat ng aking sasabihin ay pawang manggaling lang sa iyo at ikaw ang mga siwa sa kabuuan ng aming gawain sa hapong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen. So dito, makikita po natin, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes proud, but shows favor to the humble. Submit then to God, resist the devil, and he will flee from you. So, ito palang pamamarahan na ito ay kailangan nating isapuso.
at ilagay sa ating diwa bilang isang mananampalataya. Sapagkat kung tayo ay mayroong pag-uugali ng kataasan, hindi po natin pwedeng harapin ang kahaway. At dito, pwede natin harapin ang kahaway kung tayo naman ay mayroong isang pusong mapagkumbaba, at hindi lamang po yun, kundi tayo ay mayroong kabuuan sa ating puso na may pananampalataya na tayo ay anak ng Diyos. Sa ganoon, anuman ang haharapin natin ay kakayanin natin sapagkat ang lahat ng mapagmataas ay ibinababa ng Panginoon. Subalit, ang sinumang nagpapakumbaba at nagpapasubmit sa Panginoon, kahit sa isang salita lang, ang diablo, siya ay lalayo sa iyo. Amen. Kapag ikaw ay isang taong mapagkumbaba, ibig sabihin, ikaw ay nabubuhay doon sa ilalim ng pamamahala ng Panginoon. Kaya naman, kung ikaw ay nabubuhay bilang isang alipin ng Diyos o sa kanyang pamamahala, puno ka ng katwiran at kabanalan, kaya ang kaaway ay hindi pwedeng managumpay sa iyo. Gitlalo, sa anumang bagay na tangkain niya, siya ho ay hindi magwawagi sapagkat ikaw ay mayroong kapangyarihan at kapamalaan na ibinigay ng ating Panginoon. At natatandaan po natin, in 1 John 4:4, higit na makapangyarihan ang sumasa atin at ang banal na Espiritu ng Diyos kaysa Espiritu ng mundong ito. Ang Espiritu ng mundong ito ay dahig sa Espiritu ng Diyos na ang banal na Espiritu na siyang nananaan sa atin. Sapagkat ang bawat isa na mayroong pagpapakumbaba o nagpasubmit sa Panginoon sa ilalim ng pamamahala ng Diyos kapag siya'y nabubuhay, ibig sabihin, nakapasubmit ka roon, ang kabuuan at kalikasan at kapangyarihan ng Diyos ay nasa sayo. Kaya naman, hindi magwawagi ang kahaway. Amen! Sabihin mo po sa katabi mo, ngayon, umanda ka. Yan. Bakit ko po siya pinahanda? Alam niyo po, noong tayo ay naging Kristiyano at noong una pa na tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon, mayroon na tayong labanan. Tayo ay pumasok sa matinding labanan. Hindi o simpleng labanan, kundi ito ay matinding labanan. Bakit matinding labanan? Matinding labanan sapagkat ang labanang ito ay hindi labanan na nakikita mo. Hindi mo nakikita ang labanang ito. At ang labanang ito ay labanan ng isang espiritual. Sapagkat ang labanang ito ay hindi kagaya ng nasa harap mo o nasa tabi mo na ang asawa mo. Hindi yan ang kalaban mo. At maging ang mga kapitbahay mo na kapag nagwawalis, dinadala sa iyo ang dumi. Hindi yan ang kalaban mo. Kundi ang kalaban mo ay hindi mo pa rin nakikita. Kaya spiritual. Kaya sabi ko nga, magpakatatag ka. Sapagkat ito ay mayroon kang laban araw-araw sa lahat ng oras at panahon. Kahit natutulog ka, inaatake ka ng kaaway. Kahit pa nagpapainga ka, ikaw pa rin ay inaatake ng kaaway. Hindi siya umihinto. Ang ugali ng kaaway ay hindi kanya tatantanan. Samantalang ang nagsalita na tayo ay hindi tatantanan ay wala na. Sino yon? Si Mike Enriquez. Di ba sabi niya, hindi ko kayo tatantanan. Pero nauna pa siya sa atin, wala na siya ngayon. Kaya, pero hindi niya tayo ginagambala, wala na siya. Pero ang diablo, hindi kanya tatantanan. Kaya nga, ikaw ay humanda. Laging handa, kailangan. Amen! So, makikita po natin sa ating unang punto, we must stand firm in the faith to fight the enemy. Therefore, be aware of spiritual battles every day. Kailangan po na ikaw ay laging handa. Be aware na lagi kang gising. Kinakailangan lagi kang maalam sa mga spiritual na battle sa iyong pamumuhay o bilang isang na manlalakbay dito sa lupa, kinakailangan alam mo na ang labanan at kilos at pakiramdam, kailangan alam mo na mayroong labanan. Kaya sa ganoon, ikaw ay magkakaroon ng pananagumpay kung ito ay ilagay mo sa iyong isip at puso at ipamuhay mo sa iyong pananampalataya. Hindi po tayo
lumalaban nga sa laman eh. Sabi ko nga, yung dugo, laman, hindi po yun ang kaaway natin. Kundi, ang kahaway po natin ay nasa hangin. At mayroong mga ranggo yan. Alam nyo, ang Diablo ay napakatalino at mayroon talagang makapangyarihan. Pero hindi naman siya pwedeng umangat ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Subalit, makapangyarihan siya. At siya po ay matalino. At ito ang kanyang ginawa ay yung kung ano ang mga ginawa ng Diyos ay kina-counterfeit niya. Kung sa langit ay mayroong mga ranggo ang anghel at maging siya, ang kanyang mga principalities na tagasunod ay mayroong ranggo. Mayroong general, mayroong kernel, kung paano sa kapamalahan, sa kasalukuyan, mayroong pong ranggo ang mga spiritual realm na ang mga espiritong inuutusan niya upang tayo ay labanan. Kaya naman, lagi tayong handa. Sabi nga ng ating first point, be aware of spiritual battles in every day. So, Ephesians 6:12, anong sabi? Sabi po rito, for we are not fighting against flesh and blood, enemies. So, ito po, hindi ang ating kalaban ay yung laman at dugo, kundi, but against evil rulers, authorities of the unseen world. Yung hindi natin nakikita, kaya sabi ko nga, nasa hangin. And against mighty powers in this dark world and against evil spirit in the heavenly places. So ito po ang kaaway at tunay nating kalaban. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang tunay nating kalaban, ang mga principalities, ay parang yung pinapaniwalaan nila, yung kalaban nila, yung kapitbahay at katabi nila? Amen po ba? Principalities po ang ating kalaban at hindi laman at dugo. Hindi yan. Hindi yung katabi mo. At ang katabi mong yan ay kasama mong lumalaban yan. Sapagkat tunay nga, sabi nga ng ating binasa, sila ho ay nasa impapawid. Sila ay nasa hangin. Sabi ko nga, sa ating kalagitnaan ngayon ay meron. Di lang natin sila nakikita. O maaaring sasabihin ng isa na, huwag kang makinig. Yan, kaaway yan ang nagsasabi. Mayroong kaaway na nagsasabi. O baka naman na hindi ka rito nakatingin at iba ang tinitingnan mo, kaaway din ang nagsasabi niyan. At sasabihin niya, ay, may sikaso. Ay, kaaway din yan. So, meron po. Kaya nga, sa atin, kailangan tayo po ay magkaroon ng isang katatagan bilang isang Kristiyano. Kapag hindi po tayo naging matatag, sabi nga ng 1 Thessalonians 5:6, kaya nga tayo ay kailangan manatiling gising. Laging handa at malinaw ang isipan natin di tulad ng iba. So, ibig sabihin, so then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Handang-handa ka, gising ka lagi. Alam niyo po, ang isang taong laging gising, kahit tulog yan, ibig sabihin, hindi yung kalaliman ng kanyang tulog, taluskos lang ng mga pusa sa bubong, gising yan. Alerto siya. O halimbawa, yung mayroon lang na baling sanga na tuyo na dumapo sa bubong at malakas ang tunog, gising yan. Ito po, laging handa siya. Kaya tayo po ay kailangan mayroong kaisipan na ganito na laging gising at matino ang ating kaisipan. Ibig sabihin, kung gising ka naman, hindi matinong yung kaisipan, parang tulog ka rin. Kaya ang sabi nga ng Biblia, gumising ka na ikaw ay natutulog. Kaya nga, kailangan ang gising na sinasabi rito ay ang nasa katwiran ka ng Diyos at nasa katinuan at hindi lamang yan, yung kaisipan mo ay sentro sa pagtingin mo kay Kristo. At ito po ang taong laging gising. Amen. Kaya nga, makita po natin dito kung papaano na ang kaaway ay pwede tayong atakin kahit anong oras kapag hindi tayo gising. Subalit, kung nasa sayo ang banal na Espiritu ng Diyos bilang anak ng Diyos at pinamumuhay mo ang katwiran at mayroon kang matatag na pananampalataya, kahit anong atake niya, kailanman ay hindi magwawagi o hindi magtatagumpay.
Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3-5. For that we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish stronghold. So dito makikita po natin kung papaano na ang lahat ng mga bagay na ito, yung nilalabanan natin, yung do not wage war as the world does, na kung saan hindi kagaya ng mundo. Kundi, sabi nga, the weapons we fight, we are not weapons of the world. Hindi yung armas natin na kagaya ng armas ng mundo ngayon, na kung saan na ang ginagawa nila ay nakaupo lang ang nanggigera ngayon. Push bottom lang. At ang kanilang missile ay dumadapo na sa kanilang lugar. Ganun po ang kanilang mga weapons. Pero tayo, hindi ganito ang weapons natin. Alam niyo po, sa mundong ito, mayroon ding mga weapons ng mga tao na kanilang ginagamit. Ang kanilang sandata sa sanlibutan ay yung kausayan na magsalita at katalinuhan o kaya naman kayamanan o mga bagay na kung saan nakakayaang bumuho ng isang samaan at hindi lamang yung panghihikayat o mga halindog, yan po ay sandata ng mundo. Kaya yung labanan, ano ang nangyayari? Yung tao napapalayo doon sa kanyang espiritual at naiikayat ng sandata ng mundong ito. Sapagkat ang kanyang laging tinutokso ay yung pangangailangan ng laman. Pero tayong mga Kristiyano, na tayong may bukas na puso at laging gising, alam natin kung ano ang galaw ng kaaway. Amen! Sino po ang hindi alam ang galaw ng kaaway, magsabi ng amen para maturuan. Buti na lang walang nag-amen. At naniniwala ako na alam ninyong lahat ang galaw ng kaaway. Kaya naman, makikita po natin dito, ang kapangyarihan yan ay hindi pwedeng sumira doon sa saligang matatag na kuta ng kaaway. Ang tanging sandata na makapagwawasak doon sa malakas na kapangyarihan ng kaaway ay yung ating namana o ibinigay ng ating Panginoong Yesus sa atin. Yun ay ang pananampalataya, pamumuhay na matuwid at banal, at yung mataintim na panalangin na kung saan na may pagtetiyaga. Ito ang bumubuwag sa kuta ng kaaway natin. Hindi natin siya mabuwag sa mga bagay na kung saan nagagamit lang tayo ng ibang almas. Ito ang dapat nating gamitin sa kanya upang sa ganoon, hindi siya pwedeng manalo sa atin sapagkat ang ating mismong kaaway ay ang ating sarili magkaminsan, ang ating isip. Amen. Yung kaisipan. Yung kaisipan mo, ang kaaway mo kung minsan, kapatid. Kagaya lang kanina, alam ko na bago kayo pumunta rito, baka may pumipigil na espiritu na, ay wag muna akong magsimba ngayon, mainit. Sobrang init. O kaya naman ay magpalit na ako, hintayin kong lumamig. Yan ho. Yung kaalaman, yung kaisipan mo ang inaatake ng kaaway. Bawat isa sa atin, hindi tayo exempted dyan. Kaya nga, ang sabi ng ating binasang verse, ang ating mga sandata ay hindi naman kagaya ng sandata ng mundong ito. At kakaiba ang ating sandata. Yung espiritual na sandata, yun lamang ang pwedeng magwagi at pwedeng bumuwag sa kuta ng ating kalaban. Amen! Kaya huwag po nating ayahan na maubusan tayo ng lakas. Kundi, lagi po tayong makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin upang mapagtagumpayan po natin ang spiritual battle na to. Sapagkat ito espiritu at ang pyersa natin ay mauubos, kaya gamitin natin ang spiritual gifts na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung discernment, yung prayerfully, yung bagay na kung saan na huwag kang magsasalita ng mga negatibo, kundi lahat ay positibo at mga bagay na ito ang pang-atake natin sa kaaway. Amen po ba?
Kaya kung gusto mong magtagumpay sa battle na ating nilalabanan ngayon, be aware in the spiritual battles every day, ito ang gamitin mo, kapatid. Yung matiyagang pananalangin at ang iyong pananampalataya na hindi ito ma-shaken ng kaaway. Amen. So, yan po ang spiritual nating almas. In 1 Peter chapter 5, 8, 9, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around sa takbo ng mundo. At siguradong ikaw ay manghihina sa spiritual, kaya ka ngayong gapiin ng kaaway at gagawing kanyang alipiin sa mga bisyo, kahit ano pa man na bagay na pwede niyang ilagay sa iyo kapag ikaw ay hindi na tumatalima o nagbabasa ng salita ng Diyos o kaya naman ay hindi ka na nananalangin ng taimtim. Dito, iniintay ka ng kaaway. Sabi nga, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Hindi naman siya talagang tunay na leon, kundi nagkukunwari lang siya. Yung ginagaya niya ang leon. Kasi sabi niya, like a roaring lion for someone to devour. Ibig sabihin niyan na hindi mo siya tunay na leon sapagkat wala siyang magagawa sa iyo kung ikaw naman ay magpapakatatag sa iyong pananampalataya at magpapakasipag kung papaano ang ibinigay na spiritual gifts ng Diyos sa iyo ay gamitin mo at lagi kang handa. Amen. Sino po ang pwedeng isila ng kaaway? Yung nag-iisa. Yung maina. At binabantayan niya yan. Maaaring yung iba ay mayroong mga Discovery Channel dito, nakikita nila kahit gaano kalaki ang isang hayop. Kapag sisinila ng maraming leon, kakayanin nila. Kahit buffalo, kumisan pa nga, yung mga elephant, gusto pa nga nilang isila eh. Lalo na yung mga maliliit. At naiisila nila. O kaya, tinitingnan nila kung alin ang mahina. Kaya nga po, upang hindi ka masila ng kaaway, magpakatatag ka. Paano ka magpakatatag? Magpakabiasa ka sa salita ng Diyos. Kargaan mo ang iyong spiritual na pamumuhay sa spiritual na kaalaman at ikaw ay makakatayo pa rin ng pirme na hindi ka kayang atakiin ng kaaway. At the same time, ang araw-araw na pamumuhay mo at paglakad, ikaw ay isang matatag na Kristiyano. Anumang tukso, anumang pagsubok, kakayanin mo yan, kapatid, kung ikaw ay nakahanda lagi sa iyong spiritual na pamumuhay. Amen. Kaya nga po, ang mga Kristiyano ang bumabagsak, madalas ang kakulangan nila ay pakikipagniig sa Diyos. Hindi sila marunong manalangin o magbata ng mga iilang oras upang makipagniig sa Panginoon o walang debosyon. Kung ano-ano ang inaatupag nila, gadget. Yung iba naman ay kaabalaan at yung iba naman kung minsan ay mismo ang negosyo ang nagpapalayo sa kanila kapag ito ang nangibabaw. Subalit salamat sa Diyos sa mga taga-Calvary Temple, nangingibabaw pa rin ang oras at panahon sa Diyos kaysa mga negosyo, kaya kayo ay pinagpapala. Amen! Kaya po nagpapala ang Diyos. Inuuna ninyo ang ating Panginoon. Pangalawa, we must stand firm in the faith to fight the enemy. Therefore, equip yourself with the spiritual armor. Paano mo i-equip ngayon ang iyong sarili o paano mo isusuot ang inyong spiritual na baluti? Yung armor. At alam niyo po, sa gyera, makikita natin kung paano ang shield niya ng isang nakikipagyera ay kumpleto. At dito po, ang labanan na kung saan na ating inaharap, kinakailangan na tayo po ay mag-expect na ang labanan ng ating pansarili na lakas at alam ng Diyos na hindi mo kakayanin, kaya ikaw ay binigyan ka naman ng baluti ng Panginoon. Yung maubos ang iyong lakas. Halimbawa, mayroon kang problema, isosolve mo yan. Kahit ubusin mo ang iyong lakas kung minsan,
bumibigay ka. O kaya naman kung minsan may inaharap kang mga pagsubok, bumibigay ka rin. Pero ang Diyos, hindi po nagpauli sa atin ang ating Panginoon. Bakit? Kung papaano, binigyan niya tayo ng baluti upang tayo ay makatagal. Basahin po natin ang verse, Ephesians chapter 6, verse 13 to 18. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, and stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put of the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flame darts of the evil one. So, dito makikita po natin kung paano. And take the helmet of salvation and the sword of Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayers and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Amen. Ito pong lahat ng ito ay ibinigay ng Diyos sa atin upang sa ganoon ay kailangan nating itong huwag alisin sa ating pakikipaglaban, sapagkat ito ang ating kalasag. Ito po ang armor natin upang hindi tayo madahig at tayo pa rin ay manatiling nakatayo. Sapagkat sabi nga dito, kinakailangan na tayo magpakatatag at ang lahat ng nabanggit na yan ay mayroon pong itinuturo o mayroong ibinibigay na pakinabang sa atin. Sapagkat yan, kapag yan ay nilagay natin sa ating puso, nilagay natin sa ating isip at pamumuhay bilang isang Kristiyano, iyan, ang buong kalasag na yan ay pananggalang sa kaaway. Sabi nga, belt of truth, this represent integrity. Yung pong, ayan, nakikita po natin yung, nakikita po natin dyan yung, kung ano, yung belt of truth na kung saan, ito ay bigkis o sintiron. Kaya ako, kapag hindi ako nakasintiron dito, sigurado, bababa ang pantalong ko at alam ko na hindi ka pwedeng maging komportable. Amen. So sa gyera, ganun din. Kaya dito, makikita po natin sa labanan, sabi nga dito, belt of truth, this represent integrity and God's objective truth. It holds everything together, keeping you grounded so you aren't misled by the enemy's lies. So ibig sabihin yan, kung ikaw ay nakabigkis sa katotohanan, kahit ano ang ibato ng kaaway sa iyo, ay hindi ka tatablan sapagkat ikaw ay nakabigkis ng katotohanan. At lagi mong sinasabi na hindi totoo ito at ikaw pa rin ay nakapagpapatuloy bilang isang Kristiyano. Amen. So ito ang katotohanan. Kailan? Yung belt of truth. Sino po ang nagkaloob niyan? Sapagkat nasa sayo si Kristo. Siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. Pag pinag-awakan mo yan at ikaw ay mayroong sinturon ng katotohanan, kapatid, hindi ka kayang itumba ng kaaway. Amen. And then, yung number 2, breastplate of righteousness. Kung makikita po natin dyan, breastplate of righteousness, this protect your heart and emotion. It is not based on your own goodness, but on the righteousness of Christ that shield you from guilt and condemnation. Dito po, binabantayan niya, kaya nakashield dito para sa ganoon na, alam nyo, sa gyera, sa labanan, ang target po ng kaaway ay laging sentro sa puso. Para minsanan lang na matumba ang kaaway. Kaya kapag sa gyera, yung inaaral nila yung malapit sa puso, ang tusok nila o kaya naman sa likod. Kaya yun ang kalkulasyon nila sa ganoon ay tapos na ang labanan. Pero meron tayong shield. Ano po yung shield natin? Yung breastplate of righteousness. Yung katwiran. Protects your heart. Di ho ba sa Jeremiah 17:9? The heart is deceitful. Mapanlin lang ang puso. Amen po ba? Sabi nga,
the heart is deceitful above all things, and behind cure, who can understand it? So, mapanlin lang ang puso, kapatid. Kaya, kung minsan, lalong-lalo na kayong mga kabataan, huwag niyong sundin ang inyong puso. Yung iba naman, ay practical na ngayon, sundin mo ang kaisipan at hindi ang puso. Hindi ho. Yung sundin mo kung papaano ang turo at sundin mo kung anong salita ng Diyos na nasa sayo. Amen. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang dalawang yan, kundi ang salita lang ng Diyos ang pwede mong pagkatiwalaan. Kasi may mga magulang na nagsasabi, gamitin mo naman ang iyong practical na kaisipan. Hindi yan, hindi ang mapapangasawa mong yan. Masundin ko ang puso ko, itong tumitibok. Tinitibok siya ng puso ko. Huwag mong sundin ang puso mo. So, kung minsan nga, totoo nga naman. Subalit, hindi pa rin ho yan ang magiging solusyon. Ang tanging solusyon yan, kundi sundin mo kung ano ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, yun ang will ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yun ang katotohanan. Kaya kapatid, wag na wag kang palinlang sa iyong puso. Kaya ka nga binigyan ng breastplate of righteousness, yung katwiran na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yun ang sundin mo. Sapagkat kapag ang katwiran ng Diyos ang sinunod mo, hindi ka mapapariwara. Kahit sino, hindi sila magwawagi. Maging sa inaarap mo, kung may kaso ka man na inaarap dyan, sapagkat pag ang katwiran at ang katotohanan ang siyang iyong sinunod, maging ang judge, hindi kanya aatulan at makikita niya na kung paano ikaw ay nasa katwiran. Amen. And then number 3, shoe of the gospel of peace. Yung sapatos na kung saan they represent stability and readiness, it gives you to the firm footing needed. Stay calm and move forward with the good news, even a rugged or difficult situation. So dito makikita po natin, binibigyan kanya ng stability. Ang sabi nga, yung sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan. Yung payapa ka kahit ano ang dumating. Hindi ka balisa. Yung katatagan mo, yung pagkatayo mo, kaya mong arapin kahit sino. At yaong bagay na kung saan na dumarating man ang kaaway o dumarating man ang mga bagay na negatibo, matatag kang nakatayo sapagkat alam mo, mayroon kang sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan ni Kristo. Yung peace of mind nasa sayo. Kaya alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Manapay, kung ikaw ay lalakad pa at magdadala ng mabuting balita sa ibang tao, igit ka pa ring sasamaan ng Panginoon at hindi kanya pababayaan. Amen po ba? Huwag pong mawala sa atin ang mga kalasag na ito upang sa ganoon tayo ay makatagal sa labanan. Sapagkat ito ay kaluhob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At tandahan po natin, ito ay nagbibigay ng matibay na tungtungan upang sa ganoon tayo ay hindi aatras, kundi tayo ay patuloy na susulong, patuloy tayong lumaban, sapagkat ang sabi nga ng ating aralin, stand firm. At walang iba na ikaw ay nakatayo sa batong panulukan na si Kristo Jesus ang binabanggit na batong panulukan. Amen. Ilagak natin ang ating pag-asa at pananampalataya sa Kanya. Sapagkat siya lang ang kasiguruan, kapatid. Kaya, huwag na huwag kang aatras. Huwag na huwag kang matakot. Sapagkat ang katatagang yan at kahandaan ay binigay na ng Diyos. At anumang mga sitwasyon mo, mabuti man yan o mahirap, ikaw pa rin ay may kapayapaan sa buhay. Kaya nga, bawat isa sa atin, kung ikaw ay nanghihina, andyan ang sandalyas. Andyan ang shoe of the gospel peace na kung saan ang kapayapaan. Kahit gaano man kahirap ang iyong sitwasyon, kakayanin mo yan. Kaya, siyempre sa giyera, hindi ka naman nakatapak eh. Kung matalisod ka sa mga batong matalim,
Doon pa lang, duguan na ang paa mo, paano ka makakalaban. Kaya nakikita nyo nakikipagdigma. Maging ang mga sundalo ngayon ay naka-combat shoes. At noong unang panahon din ay meron din silang sapatos na parang tanso na kahit ang kahit na matalim na kuminsan na palaso ay lulusad lang. Maliban lang doon sa puwersaan na ikaw ay nakaarap na doon sa labanan na at ang persa ng kaaway ay nasentruan ka. Kaya kapatid, kung gusto mong managumpay bilang Kristiyano sa spiritual na labanan sa kasalukuyan, isuot mo ang sandalyas na ito. And number 4, shield of faith. This is your first line of defense. Ito po yung first line of defense natin. Involves active trust in God's promise, which is intercepts and extinguish the doubts and temptation, flaming darts thrown at you. So, dito po, kaya po sinabing first line of defense, kinakailangan kapag ikaw ay may shield of faith, yung pananampalataya mo, huwag mong ibaba. Kapag bumaba ang iyong pananampalataya, pag pinaulunan ka ng palaso na umaapoy o yung problema, kapatid, magugupo ka at tatamaan ka. Pero kapag nakataas yan habang ikaw ay nakikipaglaban, hindi ka masentro ng kaaway. Bakit? Ang shield of faith mo ay sentro sa puso mo at nakataas. Huwag mong ibaba. Amen! Kaya kung iniisip mo na ibinababa mo na yan, yung pananampalataya mo ay nagdi-decrease. Ibig sabihin, yung shield of faith mo ay unti-unti nang bumababa. Yung makakalibre ang kaaway upang ikaw ay tamaan. Kaya, tandaan po natin, ito ay nagbibigay ng proteksyon sa atin. Biniproteksyonan po tayo ng kalasag ng ating pananampalataya. Ito ang aktibong pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. At upang tumibay ito at panatiling itong nakataas, lagi mong itong lagyan ng pangako ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. Sa ganoon, anuman ang harapin mong problema at pagsubok, at lagi mong sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi ng salita ng Diyos. Lagi mong sinasabi ito at ang lahat ay mapapagtagumpayan mo. Amen! Kaya nga po, wag ninyong ayahan na ito ay maupos o maibaba sapagkat inihintay ng kaawayan na ibaba mo ang shield of faith mo, yung pananampalataya, upang ikaw ay atakiin niya. Pero habang yan ay mataas, habang yan ay nakataas na, alam mo sa buhay mo bilang isang mananampalataya, at iniisip ng kaaway, di ka niya kakayanin sapagkat mayroon kang shield of faith. Ano man ang sabihin ko sa kanya, kahit sasabihin kong, yung cancer na yan, mamamatay ka na. Stage 3 na, papor na yan. Pero kung mayroon kang shield of faith na sasabihin, alam mo, sinabi ng salita ng Diyos, sa latay at sugat niya, ako'y magaling na. So nakataas pa rin ang shield of faith. Pero kung hindi, kapag binaba mo yan, hey, oo nga, bukas 4 na to. Hindi na ako magpapa-check up. Baka sasabihin ng doktor, 2 araw na lang ako mabubuhay. Pero itas mo ang shield of faith mo, pagdating mo ron, talo ang kaaway. Amen! Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And then, yung helmet of salvation. Helmet of salvation, this protects your mind. It provides the security and assurance of your identity in Christ, preventing the enemy from attacking your thoughts with fear or hopeless. Ibig sabihin po nito, kailangan yung helmet of salvation. Kaya yung mga nagsisingle dyan ay nagsusuot sila ng helmet Upang sa ganoon, anuman aksidente, wag lang tamaan ang kanilang ulo, di baling magasgas dito, di baling wakwak ang kanilang laman, pero wag lang tamaan ang kanilang ulo, sila'y nakakatayo pa rin at parang walang nangyayari. Amen? Kasi nga, mayroon silang protection. Tayo rin po, kailangan magkaroon tayo ng protection sa ating pananampalataya, yung helmet of salvation. At lagi nating sinasabi sa ating sarili,
na ako'y ligtas. Upang sa ganon, ito ang magsisilbing gwardiya or alarm clock mo na kung saan na dahil ligtas ka na, huwag ka nang papatol niyan. Dahil ligtas ka na, iwasan mo na yan. Amen. So ito po ang umaalarma sa atin sapagkat sa ating kaisipan ang nagdadala ito ng proteksyon. At tandaan po natin, ito ang seguridad at katiyakan ng iyong pagkakalinlan kay Kristo. Yung identity mo, yung pinipigilan ng kaaway na atakiin ang iyong kaisipan at takot ng kawalan ng pag-asa. Kasi nga, kapag iyan ay nasa sayo at ito ay sinuot mo, aba, hindi uubra ang kaaway kahit ano ang kasinungalingan na gagawin niya. Amen. Sinungaling ang kaaway. Lagi kang inaakusa. Kaya kailangan mo ang helmet ng kaligtasan, kapatid. And then, yung kasunod, yung helmet or sword of spirit, a sword of spirit. A sword of spirit, dito, this is your offensive weapon. The word God, it is used to strike back against the enemy by speaking and applying specific scripture to counteract his attack. Yung magka-counter siya, alam mo, kung wala kang word of God, paano mo aatakiin ang kaaway? Kailangan wag ka lang maghintay, kundi kung meron kang sword of spirit, ibig sabihin yan, meron kang tabak, ikaw ang aatake sa kaaway. Amen. Kapag alam mo na mayroong inilalagay na karamdaman sa pamilya mo, in the name of Jesus, ikaw na demonyo ka, lumayas ka rito. Bakit? Sinabi ng salita ng Diyos, lahat ng tuhod ay luluhod at isa ka riyan na luluhod kay Kristo, wala kang magagawa. In the name of Jesus. So meron kang pagkaalam sa salita ng Diyos. At doon ay bibigkasin mo na ngayon at ang lahat ng pangako ng Diyos at iyon ang i-recite iyon at malakas upang sa ganoon ang kaaway, siya po ay maturete at hindi kanya kayang atakiin. Amen. Kasi kung wala sila dito, yung sword of spirit, yung isang tao, may lagnat ako. Tapos, inom ka na ng biogesic. O kaya, bibili ako ng ibang gamot. Tempra, sandali. Nakakalimutan mo kaagad. Pero kung mayroon kang sword of spirit, anak, ipag-pray natin yan. Ang ating Diyos, pagagalingin kanya. Maya-maya, wala na yan. Amen. So, wag po tayong mataranta. Kaya, kailangan po na magbasa tayo ng Biblia at kailangan tayong mag-memorize ng verse. Kasi, kung konti lang ang verse na, kung isang verse lang ang alam mo, at pagkatapos ay hindi mo pa pinamumuhay, parang yung sword mo, siguro parang parang karayom lang. O toothpick daw. Hindi tatablan ng kaaway. Pero kung marami kang alam at abang binibigkas mo at abang pinamumuhay mo ang salitang ito, umahaba ang iyong espada, yung sword of spirit, at tiyak ang kaaway kapag tinaas mo yan, takot na. Alam niya, pag binuka mo ang iyong bibig, siya ay masasaktan. Amen. Kapag binigkas mo ang lahat ng salita ng Diyos, siya ay matotorete. Kaya anong gagawin niya? Hindi ka man niya liligirin na kagaya ng leon, hindi ka man niya titingnan. Kasi alam niya, baka ituro pa niya sa kanyang mga kasama, sabi niya, huwag mong puntaan yan, alerto yan, baka masaktan ka riyan, tamaan ka riyan. Pero kung ikaw ay nakikita niya na wala doon, yun. Bigyan mo na ng pagdududa. John 10:10, nakawin mo ng pananampalataya niya. Pagkatapos, sirain mo na. Pagkatapos, patayin mo na. Alam niyo po, yung John 10:10, kaya ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, upang manakaw ang ating pananampalataya muna. Nanakawin niya ang iyong paniniwala. Pag nanakaw na niya yon, empty ka na, wala ka nang magagawa. Ikaw na ngayon ay kanyang sisirain. Ikaw na ngayon ay kanyang wawasakin at pagkatapos, ikaw ngayon ay kaya na niyang patain. Kaya po, kailangan na tayo ay mayroong pagkaalam sa salita ng Diyos. Pero sa dulo, anong sabi? Subalit ako'y dumating
upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Amen. So, huwag mo pa rin isuko. And then last, yung prayer. The power source, while we not physical piece of armor, hindi man ito kabilang, subalit sabi niya, why not a physical piece of armor? Verse 18 shows the constant prayer is how you activate and maintain the armor, keeping you connected God's strength. Kung wala ito, ang armor na binanggit nating una ay hindi magiging epektibo. Kasi una, kaya ito ay nailalagay sa iyo sa pamamagitan ng pakikipagkomunyon sa Panginoon. Yung pakikipagtalastasan mo sa Diyos. Sa pagluod mo ay lagi kang nananalangin at pagkatapos ang lahat ng armor na yan ay ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Kaya nagagamit mo ito na ikaw ay nagiging matibay. Amen! Napaka-importante po ng panalangin. Ang bilis ng oras, 29. At alam niyo po, noong Thursday, nag-CU ako. Sa aming CU, lagi kong sinasama sa panalangin nito. Sabi ko, Lord, kasi nga, siyempre, sama-sama kayong mag-CU. Ganito ang estilo ng panalangin. Lord, samaan niyo po kami. Pagkatapos, lagi kong sinasama sa panalangin ko, Panginoon, ang pansamantalang iniwan naming mga pamilya, ari-arian, kasi nasa church kami Ikaw po ang magligtas, ikaw po ang mag-ingat, at magsugo ka ng anghel sa kanya-kanyang bahay. Sa ganoon, Panginoon, kami po'y komportable at mayroong kapayapaan at kagalakan sa aming puso. Eksakto. Pag-uwi ko sa amin, starting 6 p.m., uuwi ka ng 9:30. Ilang oras yun? Dali 3.5 hours. Alam niyo po, nasa daan pa lang ako pagbaba ko sa Innova. Dumaan ako sa kitchen. Pagbukas ko ng pinto, amoy gas. Yung gasol. Amoy gas ka. At pagkatapos ay pumunta ako sa kitchen at tinabihan ko. Alam niyo yung gas range namin, may singaw. Pagkatapos, buti na lang ang bahay po namin ay puro screen yung divider nun. Pero yung gas, pumasok na rin doon sa dining at pagbukas ko doon sa kwarto nung ginising ko ang asawa ko, sabi ko, nakalimutan niyo yung gas range. Alam niyo, pumasok rin. Naamoy niya. Oo nga, ang amoy. Sabi. Pero sabi ko, Lord, turuan mo ko. Sabi ni Lord, may blower ka dyan. Ilayo mo yung blower. Ilakas mo. Binuksan ko yung mga bintana. Pinto. Pagkatapos, yung pinakamalakas na hangin ng blower. And then, yung exhaust fan, sinabay ko sa taas. After 5 minutes na wala yung amoy ng buong bahay, sinindihan ko yung ilaw. I mean, kung hindi po nangyari yon, kung hindi ako nanalangin ng ganon, maaaring yung proteksyon ng Diyos ay hindi naranasan ng aking pamilya. Kaya yung panalangin, napaka-importante po ng panalangin. Bago kayo umalis, huwag kayong magkampante, kapatid. Sabi nga ng ating aralin ay, every day, every time, mayroong labanan. Pero kapag ikaw ay umingila sa Panginoon at ang lahat ng armor ay nasa sayo na, ang protection sa panalangin na iniingi mo, yan ho ay nakapaloob na at hindi na tayo pwedeng galawin pa ng kaaway. Amen. Kaya nga po, wag nating kalimutan, wag tayong magkampante, kailangan lagi tayong nakikiusap sa Panginoon. Paglabas mo ng taanan, alalahanin mo, manalangin ka na, kapatid. Hindi ka makakasiguro na, brand new na naman ni sakyan ni Pastor, tumirik ni. Makakasiguro ka ba? Maya-maya, tumatakbo ang sasakyan, sunog sa highway. Kaya nga, kailangan natin ng panalangin. Amen? Dito po sa Harvard na to, hindi man nakabilang yan, pero ito ang pinaka-importante. Kailangan tayo ay marunong makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen? Huwag po ninyong kalimutan yan, sapagkat yan ang backbone ng isang Kristiyano. Ito po magsisilbing backbone natin. Kapag wala yan, hindi ka makatayo at ikaw ay mahina. So, and last
Last point, number 3. We must stand firm in the faith to fight the enemy. Therefore, stand together with the family of believers. Kinakailangan na tayo po ay tatayo na kasama ang mga mananampalataya sapagkat ang laban natin ay hindi po iyan solo mission. Hindi po iyan ay sa isang tao, kundi tayo ay sama-sama. Kaya naman, napaka-importante kapag kayo ay may dinaranas na problema, huwag po ninyong ikahiya. Bawa na budol-budol kayo, marinig ako. Ako, paano ko? Paano mo malalampasan yan? Halimbawa na budol-budol ka, tapos hindi ka nagpa-pray kung paano mo iyan ay malampasan. Sasabihin pa ng kaaway, i-condemn mo ang sarili mo. Kasalanan mo yan. Anong mangyayari sa iyo? Lulungkot ka na. Ma-isolate ka na. Magkakaroon ka na ng anxiety. Magkakaroon ka na ng depression. Pero, kung alam mo ang laban yan ay laban na hindi iisa o laban nating lahat, sabihin mo sa isang tao na mapagkatiwalaan mo, ipag-pray mo ko. Kayo naman na iniingan na panalangin, huwag nyo naman silang i-chismis. Baka naman kung minsan sa ating mga CEO, kaya hindi sila nagpapapray, ay kahit kano, may pakanya niyan. Imbes na, bakit mo alam? Napapray siya sa akin. Chismis yun. Kadamonyosan. Amen. Huwag ninyong gawin yun. Kapag nagpapray ang isang tao, maging po kami nagpapapray sa inyo kung minsan. Sa upo ko lang, nagpapapray ako. Kapag may sakit ako, tatawagin ko yung apo ko, 8 years old, si Sak. Sak, leyans mo nga, pag-pray mo nga ako. Kung isipin mo, pastor ako, pero yung apo ko, inutusan ko na manalangin. Bakit? Meron akong paniniwala kung saan ang isa o dalawa na nananalangin na taimtim, andon ang presensya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Pero tayo kasi kung minsan mayroon tayong pride of life na o kaya yung spiritual pride na ayaw nating magpanalangin sa kanila. Di ho, wag hunin yung gawin yan. Mula ngayon, kahit sino siya kapag talagang masakit, panalangin mo nga ako, kapatid. Kami po, laging ganon. Kahit na kaming mga pastor, lagi namin na sinasabi, pag-pray mo ko pa. Sabi. Akala nyo kasi kami lang nananalangin at kami lang ang pinapakinggan. Mali kayo! Sapagkat ang tinanggap kong Diyos na si Kristo, siya ay ang tinanggap nyo ring Diyos na si Kristo na katulad ng tinanggap ko. Iisa. Amen! Kaya kapag mayroon kayong problema, kinakailangan na ingin ninyo sa inyong mga kapatid, ang laban na ito ay hindi solo, kundi tayo ang may laban ng kabuuan na to. Amen? So, tandaan po natin, sa Ecclesiastes 4, chapter 4, verse 9 to 12. Dito po, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is real trouble. Kaya nga ang ating Panginoong Yesus, nung isugo niya ang kanyang mga alagad ay 2 by 2, hindi iisa. Hindi yung isang Lone Ranger na kung saan na isa lang ang umahayo, kundi 2 by 2. Nakikita po ninyo kung papaano at gaano kaalaga na kailangan na tayo ay makipag-fellowship sa ating mga kapatiran. Amen. At wag na wagunin yung gawin na kayo ay nagsosolo. Sapagkat kayo ay nagsosolo, kagaya ng pinag-usapan natin nung una, kaya kayong igupo ng kaaway. Tandaan natin, kapatid, ang sabi nga, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls to the other, can reach out and help, but someone who falls alone is real to trouble. Nakita niyo po kang nakikipaglaban sa mga, kumisan, back-to-back sila. Yung kapag umiikot sila, at kahit 10 pa ang kaway, kapag sila ay biyasa sa pakikipaglaban, kumisan sila pa ay nananalo. Amen. Gayon din po tayo. Kailangan po na huwag nating soloin ang ating laban. Amen.
At dito, makikita po natin, this passage highlights to the spiritual isolation in vulnerability. To stand firm, you must recognize the enemy open targets. Tandaan mo natin, those who are alone by standing back to back. At hindi lamang po yun. Yung triple braided cord, you may fellow believers and God creates unbreakable. Yung nilubid, hindi madali itong maputol. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo ron? Pero kung isang ibla lang yan, kayang maputol. Kahit sinulid yan, gawin mong braided at iilayin ng alos maputol lang daliri mo, hindi mapuputol yan. Amen po ba? Yun ang kailangan natin. Upang sa ganon bilang isang Kristiyano, kailangan natin ang ating kapwa Kristiyano. Kung minsan pa nga, mayroon siyang payo na hindi mo nalalaman. Kahit sa mga bata, kung minsan nakakakuha ka at natututo ka sa kanilang mga sinasabi o sa kanilang mga ginagawa. Amen. Kaya wag po ninyong ipagmalaki na kaya nyo na. Sapagkat ang sabi nga ng salita ng Diyos, di ko lang natandaan kung saan verse, wag mong sabihin na ikaw ay matatag, baka ikaw ay mabuwal. Maybe sa Matthew yun, wag mong sabihin na ikaw ay, o ipagyabang na ikaw ay matatag, at baka masubok ka, ikaw ay mabuwal. Amen. Kaya wag mo pong ipagmayabang yan. In James chapter 5 verse 16, dito po sabi nga, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. That prayer of righteous person is powerful and effective. So dito, kung ikaw kapatid ay mayroong mga bagay na na-experience, halimbawa, kagaya namin kapag kami ay nangihina sa spiritual, ay nababanggit namin sa pulpitong ito, kami rin ay pinangihinaan ng pananampalataya. Kung minsan kami nasusubok at sa bandang uli, doon pa lang kami nagigising sa katotohanan, kaya uli na, ibig sabihin, yung hagoni ng aming pakikipaglaban ay umahaba. Pero, ang sabi nga rito, kinakailangan na, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Amen! So, powerful and effective ba ang panalangin ng taong matuwid? Therefore, magpapanalangin ka sa Kanya sapagkat ang lahat ng anak na nananampalatayas ng Calvary Temple Philippines ay mga matutuwid. Amen! Ay, yung iba, hindi sila bukot la pa. Hindi pa sila tuwid. Amen po ba? Kaya nga, dito po sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden and this way you will fulfill the law of Christ. Magpasanan tayo ng dinadala, kapatid. Ibig sabihin nito, kung alam mo na may pangangailangan ng iyong kapatid at meron ka namang maiabot, iabot mo at gawin mo. Amen! Konti lang nga tayong nag-aabot. At ayaw nila yung iba. Di ho. Tandaan ho ninyo, kaya kayo pinagpapala ng Diyos upang kayo ay maging pagpapala sa iba. At ang isang mananampalataya na walang kalakip na gawa ay baog. Tandaan nyo, ito'y patay. Kaya naman, kung kaya mo rin tumulong ka ng buong puso at huwag mong pagkaitan ng tulong ang iyong kapatid. Kaya magpasanin tayo, magmalasakitan tayo. Amen po ba? Mas mahigi na yaong tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Kasi kapag ikaw ang tinutulungan, inisip mo, para kang kawawa. Pero kapag ikaw ay tumutulong at hindi ka nawawalan ng pagtulong sapagkat nakikita ng Diyos ang puso mo na ikaw ay tumutulong sa lahat ng panahon. Amen! Kaya kapatid, huwag po tayong mamahimagod sa kagagawa ng mabuti at sa bandang uli tayo rin ay aani. Tandaan ninyo kapatid, ang bawat ginagawa po natin ay nakikita ng Diyos sapagkat hindi kumukurap ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya, tandaan natin, this verse teaches that standing firm is shared of responsibility. Ang ating pong binasang verse na ito, the enemy often uses heavy trials and burdens, weight and down until are too exhausted na kung saan ang isang ating kapatid to fight na kumisan alos man lupaypay na. Subalit, kung mayroong nakaantabay sa kanya,
mayroong nakikipag-fellowship sa kanya, kung minsan siya ay nakakargaan ng enerhiya, yung kanyang pananampalataya ay lumalakas din. Amen. Kaya wag po nating ipagkait ito sa ating mga kapatiran. At ikaw naman, wag kang magmalaki at magmataas sapagkat bawat isa, kailangan niya ang bawat isa. Amen. At wala pong iisa na nabubuhay sa mundong ito. And to fight against the enemy, be aware of spiritual battles every day and equip yourself with the spiritual armor of God. Stand together with the family of believers. And last verse po, Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ang Diyos po ang nagsabi nito. Ang sabi niya, this is the heritage of the servant of the Lord. Tandaan mo, kapatid, walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibinibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Kaya anuman ang hinaharap mo, anuman ang akusasyon, anuman kabigat, maging yan man ay karamdaman, basta't may kasama ka. Una, ang Diyos. Pangalawa, ang pamilya ng Calvary Temple. Amen! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, at dahil dito, sabi niya, because of Jesus, our victory is assured when we fight the enemy, kagaya ng ating inawit. Amen po ba? Magsabi po ng malakas na amen ang nakakasigurong meron na silang victory. Amen, amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Salamat po aming Diyos sa oras na ito. At patuloy po kami, Panginoon, na nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng katatagan upang malabanan, Panginoon, ng anumang iskema ng kaaway. At alam namin, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang tagumpay na ibinigay mo sa amin. Basta't lumaban lang kami, Panginoon, magpakatatag at hindi susuko. Alam namin, O Diyos, sa dulo nito, yung tagumpay na ginawa mo ay nandun. At kami po, Panginoon, ay hindi kailanman magagapi ng kaaway sapagkat ikaw ang nagsabi, Tetelestai, it is finished. Ang lahat ay tinapos mo sa krus. At kami naman po, Panginoon, ay nanagumpay kung kami rin, Panginoon, ay hindi aatras at hindi, Panginoon, na kung saan na mag-iisip na hindi magpatuloy bilang isang Kristiyanong tagasunod sa iyo. Ayahan mo po, O Diyos, sa oras na ito na kami, Panginoon, ay tatanggap ng banal na apunan, alalahanin ang iyong ginawa sa krus. At patuloy po kami, Panginoon, na kami, O Diyos, ay nananaan sa iyo, Panginoon. Sa tuwing kami po, Panginoon, ay tatanggap ng banal na apunan, kami, O Diyos, ay mayroong pananampalatayang buo na ang lahat ng ito ay naganap na, nangyari na, pinagkalob mo na. Kaya naman, O Diyos, ang aming pasasalamat at pagpupuri sa iyo ay aming ipinagkakalob at ikaw ang aming tinataas sa aming kalagitnaan. Purihin ka! Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Oh, I will not